Ang susunod na programa ay may tema at eksenang hindi angkop sa mga batang nanonood. Patnubay ng magulang ang kailangan. Posible pala na kahit na yung photographer, yung model, o yung tambay lang, basta mahal nila ang isa't isa, may lalabas sa secret code sa kanila? Siyempre dapat may connection silang dalawa. Kung one-sided lang ang emotion, paano magkakaroon ng love? Kung totoo nga yung sinasabi ni Ate Abby, na hindi maitatago ang love sa camera lens ni Benji, ibig sabihin, alam na ni Benji na may gusto ko kay Brian? Siyempre nararamdaman ko yung love sa pagitan nating dalawa na hindi natin may tago. Minsan gusto kong mag-give up. Gusto kong sumigaw para marinig ng lahat. Pero kulang ako sa lakas ng loob. Paano kung pagkatapos kong aminin, magbago tayo sa isa't isa? Wesley Jean, kakaiba ang kilos mo nitong mga huling araw. Parang may binabalak ang sikreto. Ano ba yun? Anong kailangan mo sa akin? Huwag ka munang magsasalita. Patayin kaya kita para lang manahimik ka. Magtapat ka nga sa akin. Meron ka bang sinabi kay Brian? Kung may alam na ang ibang mga kaklase ko, sigurado ikaw nagsabi sa kanila. Dahil ikaw lang ang nakakaalam na babae ako. Umamin ka na! May sinabi ka ba tungkol sa akin? Pwede bang ibaba mo muna yung gunting mo? Sagutin mo muna tanong ko! Joey, relax ka lang. Baka mapano ka. Hinga ka lang ng malalim. Ganon kadali. Isipin mo lang na tumatakbo ka sa isang open field. Hindi ko kaya yung sinasabi mo! Ano ba talagang problema mo? Doc MJ, alam mo ba, sinabi sa akin ni Ate Abby, ang pagmamahal daw hindi maitatago sa lens na camera ni Benji yan. Kaya nag-alala ako na baka malaman ng lahat na may gusto ko kay Brian. Pagkatapos, tinanong mo ba si Brian? Oo, tinanong ko siya. Tinanong ko kung may napansin siya sa picture namin. Pero sinagot niya ako ng tanong kung meron daw ba talaga ako tinatago sa kanya. Hindi na talaga niya mapigilan. At saka, nakakatawa yung kuha namin ni Brian doon sa picture. Mapapansin agad pag nakita mo. Parang hindi na maitatago. Para kami mag-boyfriend. Para ako pinoprotektahan ni Brian. Napansin mo pala? Ang alin naman. Matagal ka nang pinoprotektahan ni Brian. Na parang pag-aaral. Pinoprotektahan ka niya bilang babae. Pero kung may gusto sa akin si Brian, edi bakla pala siya. Kung hindi, alam na niya talaga babae ako. Gaya ng sinabi ko sa iyo noon, itataya ko ang buhay ko na hindi bakla si Brian. Dahil matagal ko na rin siyang kilala. Ha? Kung ganun pala, alam niya na talagang babae ko. Kung gusto mong malaman, bakit hindi mo siya tanungin? Ayoko nga gawin yan. Eh kung hindi nga niya alam tapos tinanong ko siya, mabubuking pa ako.
Nakakainis naman. Ano nang gagawin ko? Naguguluhan ako sa nangyayari. Bakit ganito? Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Benji yan. Ikaw pala. Hinihintay talaga kita. Ayokong aksayan ang oras ko sa'yo. Sabihin mo na agad kung anong dapat kong gawin. Alam mo, nag-off talaga ako ngayong araw para lang makipag-usap sa'yo. Usually, bago ako kumuha ng picture, kinikilala ko munang maigi ang model ko para lumabas na magandang picture. Wala akong naalala na gusto kong maging model mo. Ang totoo, nung una, hindi naman ikaw ang target ko. Kaya lang, nagulat ako sa inasal mo dito sa studio nung huli tayo nagkita. Dahil sa galaw mo, napansin ko kagad ang pagiging sweet mo at pagiging brusko mo. Hindi kaya may kinalaman si Joey dun sa ikinilos mo. Kung ganon, ginagamit mo pala si Joey sa akin para lang maging model mo. Sinabi ko sa'yo, ang magaling na photographer parang isang pulis. Nakukuha niya ang lahat ng mga gusto niyang malaman. Ibig mo sabihin, tinatrato mo pala na parang mga kriminal ang mga modelo mo? Parang gano'n na nga. Kapag nagsimula ng pagkuha ko sa'yo ng litrato, pumapasok ka na sa teritoryo ko. Nakakatawa talaga. Nagkamali ako. Pati rin si Joey. Siguro nandito ka dahil natatakot ka na baka ibuko ko na babae si Joey. Hindi ba? Kaya pwede ba ayusin mo ang pakipag-usap mo sa akin? Kung gusto mo siyang ibuko, bahala ka. Ayaw din naman ni Joey na kontrolin mo ko dahil sa identity niya. Gusto kong malaman bakit itinago mo sa lahat na alam mong babae talaga si Joey. Anong dahilan mo? Wala ka ng pakialam. Hindi ko na kailangang sagutin yan. Narinig mo? Buti pa, kung magmumodel ako sa'yo, pababayaan mo na ba si Joey? Pinapangako ko na hindi ko sasabihin sa iba yung katotohanan tungkol sa kanya. Pumapayag na ako. Pero sana marunong ka talagang tumupad sa pinangako mo. Kailangan pakinabangan din naman natin. Tandaan yung lahat. Hindi magtatagal, tatanda din tayo. Kung sino man sa inyo ang payag ngayon, paghati-hatian natin ang kikitain ko. Sige, payag na ako. Gusto ko na. Total, ayaw naman nilang dalawa. E di, tayo lang ang maghahati. Wesley, sinabi ko lang naman yun. Kumagat ka naman. Tristan, bakit mo sinabi yun? Sige na nga. Ano, Joey? Oh, Payag ka ba? bahala na. Hindi ako papayag. Siguro sa kanila lang. Ako na lang. Sama ako. Brian! Brian, hindi ko akalain sasama ka. Sabi ko na nga ba, kailangan mo ng pera. Joey, ikaw na lang. Ano? Ako? Dahil sasama na nga si Brian, eh di sasama na rin ako. Okay. Dahil nakapag-desisyon naman kayong lahat, balik na tayo sa klase. Baka hinahanap na tayo. Ha? Brian! Sandali lang naman! Bakit pumayag ka maging model? Sabi mo, aksaya lang ng oras yun. Kung dahil lang sa akin, wag mo nang ituloy.
Dahil ako naman ang nagsama sa'yo sa kanya. Tapos pinilit ka mag-audition. Nagsisisi na talaga ako sa ginawa ko. Okay lang yun. Saka ilang araw lang naman ako hindi makakapag-practice. 1 buwan na lang, high jump competition mo na. Okay lang ba yun talaga? Brian, bakit parang bigla ka nagbago? Hindi ba wala ka naman talagang hilig sa pagmumodel? Sinabi ko na okay lang eh. Huwag ka na matanong. Nga pala, di ba sabi mo pupunta ka sa studio ni Benji Yen? May sinabi ba siya sa'yo? Siya ba nagkumbinsi sa'yo, Brian? Ano sinabi niya? Tama ka. Kinumbinsi ko nga siya. Meron lang ako sinabi kaya siya pumayag. Ibig sabihin talagang pinilit mo siya? Tama ka. Pero ngayon, ikaw talaga ang pakay ko.